sobrang layo namin sa relatives namin. Second is stability. Kakalipat ko lang ng work and kinakabahan ako baka di ako ma-regular. I think I'm doing fine pero statistically wise kasi need kasi ng mataas na paylage. I'm barely making contributions din kasi medyo mababa ang sahod ko. Mas mataas sa kanya. Pero I make sure na covered lahat. In short, wala akong plan B and plan A needs to work. Ang laban ko, dasal at sipag, pag di nag-work, ewan ko, di ko alam, di ko sure kung anong sunod na kabanata. So gets ko na. Yung kwentong ito is about a man na humaharap na sa responsibility ngayon. Na parang na-anxious siya sa kanyang tatahaking landas, lalo pa ngayon at siya ay pamilyadong tao na at hihiwalay na sa kanyang mga magulang. And nako. Hindi naman ako nagpapaka-stereotype dito, nagpapaka-sexist, pero sa mga nakikinig po sa atin dyan, alam ko na ito ay isa sa mga problema ng halos lahat ng kalalakihan. Ito actually, ito mga kadestiny, ito ang isa sa mga, wow, may pagtaas ng ano. Ito ang isa sa mga struggle ng mga kalalakihan na responsible. Ano, yung parang time na iniisip ng lalaki kung kaya ba niyang mag-provide para sa kanyang mga pamilya. Para sa kanyang pamilya. Kaya siya naging scared and anxious because it's a bold move at feeling ko kinakain lang siya ng anxiety niya kasi may dumarating yung time ng katahimikan. So, totoo nga yun, mga kadestiny. I've been living alone for the most time. Kumbaga yung time na ako nagtatrabaho, I always nabukod ako sa aking family. And